Dahil po marami ang kumakalat ngayon, maraming nagkaroon ng misinterpret regarding dito sa sa pahayag ni General Nartates. At isa na nga po dito mga kababayan, ayan, I am Batman, ayan, ating mga squad dyan. Wait lang jajakita natin. Wait lang po. Ba't ganon? Hindi ko matouch. I cannot touch. Wait lang po. Jacket lang tayo, ano? Ganon, hindi ko majakita na. Ayan. Ayun. Ayan. Ayan, managing moderator ka na po. I am Batman. Ayan, isa sa mga natin, Birador Squad natin dyan. Ayan, maraming salamat. Good afternoon, host. Ayan, Ardayan. Shoutout po. Ma'am Nenita Umali. Ayan. Shoutout. So, eto nga mga kababayan. Kasi eto, paliwanag muna natin, no? Paliwanag muna natin. Ito po kasi nga kanina, yung ano po ni General Nartates. Okay? Ay nagkaroon po ng samut-saring kwento, nagkaroon ng miscommunication, nagkaroon po ng misinterpretation regarding nga dito sa pahayag. Lalo-lalo na po may nailabas sa mainstream media na di umano si Mima daw ay binira, okay, or chinugi, okay, pina-assassinate dahil sa utang, or dahil nagkautang. Mali po yon, mali po yon, okay? Mali po yon, maling ano po yon, okay? Itong ano na ito, balita na po ito, pakinggan natin ito, pakinggan po natin. Hindi dahil sa utang ang hindi dahil sa political commentaries, kundi dahil sa utang ang nakikitang motibo sa pagpatay sa 24 anyos na Marcos vlogger na si Alicia Lipata, aka Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mag-partner na negosyante ang natukoy at tinutugis na posibleng utak sa krimen. Nabatid kay Nartates na may utang si Lipata sa dalawang sinasabing mastermind na abot sa 8 million pesos. Una nang naaresto ng Northern Police District sa Mabalacat, Pampanga ang dalawang riding in tandem suspects sa pamamaril sa biktima. Ito. It's about the profession as well as they have personal grudge. Ayan po. Ito kasi pinag-uusapan namin to sa GC. Pinag-uusapan namin nila Tol Macmac Pablo, di ba Tol? Ayan nila Tol Nyolo, nila nila Boss Mike, ayan, sila Chris Ulo, lahat ng tropa. So, parang may mali sa balita. Baliktad po Oo, parang according kay ito po kasi ang malinaw na sinabi ni General Nartates. Ang sabi niya po, may kinalaman po yung pagkawala ni Mima or pag-assassinate kay Mima dahil po sa, saan po? Dahil po sa pagkakautang. Pero hindi po si Mima yung may utang. Mali po yun. Dahil yung nagpautang po si Mima. Siya po yung nagpautang. Ibig sabihin po ni General Nartates, nangutang si Mima sa ibang tao, tapos pinautang ni Mima. Which is isa po, itong dalawang hinahanap na ito, according sa PNP, sila po yung hinahanap dahil sila po yung mayroong isa sa mga person of interest, okay, dahil po sa pagkakautang nila kay Mima. Ganun po yon. Oo, na umabot nga ng milyong piso. Okay, so malinaw naman yung sinabi ni General Nartates, pero mali po kasi ng interpretasyon yung ibang news anchor or yung ibang influencer. Ulitin po natin according po sa pagkakaalam namin, yes po, umabot po ang pautang ni Mima na 8 million pesos. Pautang niya po yun. Okay? At tawag dito. At yun din yung
umabot ng parang interest, kasama na interest, kaya umabot na ganon. Okay? So, ang pagkakalam kasi namin dyan, may usapan sila na 12% interest. At yun nga, pinaikot yung pera. Gamit yung pera ni Mima Alicia. And si Mima po, nanghiram po kala Boss Mike, at hindi pa namin alam kung kanino pang individual. At yun po ay pinautang ni Mima. So, basically, malalim pa pong investigasyon, pero malinaw po doon sa sinabi ni General Nartates. Ito po, play ulit natin. Para lang po hindi tayo maligaw. Baka isipin nyo kasi, kaya tinumba si Mima dahil may utang si Mima doon sa mag-asawa. Hindi po, mali po. Miscommunication po yan. Nag-aaresto ng Northern Police District sa Mabalacat, Pampanga ang dalawang riding in tandem suspects sa pamamaril sa biktima. It's about the profession as well as they had personal grudge or personal disagreements na nagsimula sa utang. Wala putol. Wait lang Hanapin natin yung full video. Wait lang. Ito. Wait lang po Yung mas malinaw. Kasi hindi malinaw Nagulat na lang kami bakit parang si Mima yung nangutang kaya pinatay. Hindi po. Siya po yung naniningil. Okay? Political commentaries kung di dahil sa utang ang nakikitang motibo sa pagpatay sa 24 anyos na pro-Marcos vlogger na si Alicia. Nasaan na ba yun? Nawala sa 24 anyos na pro-Marcos. Hindi ko na makita yung video pero merong malinaw na interview si General Nartates. Na malinaw na sinabi niya ron na nagsimula sa utang, na umutang si Mima na pinautang niya rin. Pero it doesn't mean na si Mima ay pinatay kasi siya'y may utang. Hindi po. Sa pagkakalam namin, according po, kasi sabi ko nga, ayaw namin mangialam sa investigasyon, pero nami-misinterpret kasi. Pero sa pagkakalam po namin, according po doon sa mga nakalap na ebidensya, may mga hawak kasing dokumento si Mima. Yung mga pautang niya. Okay? Yung investment niya sa isang negosyo. Sa isang negosyo po. So ngayon, yun po ay may notaryo. At parang may nakita nga na mga conversation yung mga pulis na ayun, parang naniningil na si Mima. Naniningil na po at parang nakakalata na si Mima, parang pinapaasa na lang siya, niloloko na lang siya. So parang syempre, sabi nga natin, hindi naman natin alam kung anong talagang eksaktong binitawan na maaanghang or masakit na salita ni Mima, no, regarding dito sa nagpalakad sa kanya or nagpatumba sa kanya. Kaya po, 'di ba? Ginawa sa kanya 'yon. Inunahan na po siya. 'Di ba? So, 'yun naman yung sinabi namin nila Boss Mike, yung sinabi ni Boss Mike. At maano pa po, malawak pa po yung tinitignan na investigasyon dito dahil nga po aside from that, hindi pa rin po iniiwasan. Okay, na baka may isang politiko or politiko na nasa likod nito at itinanim lamang, may posibilidad na itinanim lamang itong mga tao na ito para makalapit sa number one kritiko, no, ng politikong ito. Kasi may possible yun mga kababayan, na may isang politiko or grupo ng mga politiko na para hindi halata, gagawa ng kwento sa loob, istorya sa loob, pagplaplanuhan, then para hindi matukoy, yun yung yung kasi usually yung ginagawa ng mga ibang politiko, di ba? So gagawa ng na hindi agad itutumba dahil nga
alam nila kung walang makikita na mga ibang source of source of drama, 'di ba, sa buhay ni Mima. So parang madadirect agad dun sa mga politiko, sa mga kritiko na binanatan ni Mima, 'di ba? So tinitingnan pa rin 'yan na anggulo. 'Di ba, lalo na malawak nga at nagturo na rin naman yung mga yung ibang mastermind, 'di ba? At dalawa na nga lang ayon sa balita, dalawa na lang yung tinutugis, 'di ba? So ito yung mga senyales, mga kabirador, mga kabengador, no, kababayan, na palapit na po ng palapit tayo. Kasi pag nahuli yung dalawa, panigurado 'yan. Maaari or may posibilidad na sila ay magturo pa. Di natin alam hangga't hindi nahuhuli yung dalawa, di ba? Na maaaring merong nasa likod nila. Di ba? Hindi natin na pwede sabihin na, Ma'am M. Suzuki, shoutout po. Hindi natin pwede sabihin na dyan na nagtatapos yan pag nahuli yung dalawa. Kasi baka may plot twist pa eh. Baka pwedeng pag nahuli yung dalawa, magturo pa. Di ba? Kami po, pinain lang kami dyan, nilagay lang kami dyan, di ba? So, syempre, kasi yung mga ganito yun hindi naman sila papayag, no, na sila lang, okay? Sila lang or sila lang yung kailangan managot dito or syempre, kahit sinong Poncio Pilato, magdadamay na or idadamay na yung mastermind. Ganito lang po yan kasimple, no? Kung meron pa sa likod ng mastermind, okay, na nahuli, for example, yung nag-utos, pwedeng middleman lang din siya. 'Di ba? Ngayon, eto kasi yun ang siste, pag ganyan mga sindikato. Pag merong malalaking tao na nasa likod niyan, 'di ba? Pag merong malalaking tao nasa likod niyan, may posibilidad na magtsatsaga yung dalawa. 'Di ba? Magtsatsaga sila kasi pagkatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, pwede silang i-absuelto na. 'Di ba? May mga ganung tema 'di ba? May mga ganung tema, parang nangyari kay Gloria noon, 'di ba? Nung kay Robin, 'di ba? Binigyan ng talaga amnestia ni Duterte, 'di ba? Ni Digong. So nung wala na si Pinoy, 'di ba? Lahat 'yan, may tendency kagaya nila Jinggoy, 'di ba? Pinalabas. Kalyado so pinalabas. May mga ganyan siste na papatapusin lang to and after that palayain din, 'di ba? Kasi nga may malaking taong nasa likod. 'Di ba? Ganun 'yun pwede 'yun. Ayan, tol, Nyolo, shout out shout out. Sino jajakitan pa natin dito? Sino pa po? Ayan. At R. Adrian Careful. Eto, sa'yo ba to, tol? Sino pa po yung pakilala po kayo kung warrior kayo ni Tol Nyolo para po majakita natin, no? Actually, sabi ko nga ayoko nang mag-content muna kay Mima. Oo. Boss, ayan, Chris. Okay. So, ito, natin. Jajakita natin, okay. Ba't ganoon? Daw mapag-jacket. Ayan. Yan. Okay. Ayan, salamat po sa pag-like and share, no? Ayan, watching from Kuwait, shoutout po sa inyo. Ayan, mga nasa Kuwait, ayan, shoutout po. Ayan, ayan, from Nyolo NBPM. Ayan, Mama Risa. Ayan, Mama Risa Sunakawa. Shoutout po sa inyo. Ayan. I'm also a subscriber to Nyolo, watching from Taiwan. Ayan, Mama Marwen Cruz. Shoutout po. Ayan. Ayan, Sarah Force. Ayan, yung may mga Sarah Force. Ardayan. Nasaan na yun si Ardayan? Sarah Force.
May jacket na ba yun si Ardayan? Ay, wala pa. O, ayan. Ba't ganon? Di majakita na. Ayan. Ayan. Ayan na po. Okay na po. Ayan. The Serapors, right? I'll drop it here. Ayan. Jacket and jacketan mo sila. Okay, tol. Ayan. Salamat ha. Ito rin si Red. Ayan. Okay, okay. What is that? Because I don't have computer. It's annoying. Ha 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 ha. Ayop, translation eh. Oo, naka-translate tayo tol eh. I'm your old subscriber, your moron. Sabi ni Mary Fonses. Ayan. I hope that Mima will be, ayan, give justice. It seems that a big person is behind Mima's death, but I hope that Mima will get justice. Siyempre po, ibibigay po sa atin yan ni General Nartates, mga kababayan. Okay? Ayan, I'm subscriber Punyolo, Mike Cervera, Derek, Koy, Mark Ramos, Chris Ulo. Ayan. Ma'am Nenita Umali, shoutout po sa inyo, Ma'am Nenita Umali. Ayan, dito natin si Ma'am Nenita. Ayan. Ayan. And sira kasi yung computer ko kaya hindi ako makapaglinis. Okay, susunod no pagka naayos yung computer ko. Kasi ang bibiling ko lang naman diyan tawag dito. Bibiling ko lang naman po diyan yung motherboard sa yung processor. Okay, yung processor kasi medyo mahal yan, processor talaga eh. Yan talaga mahal diyan. Ayan no, shout out. So ayun ano na tayo, back to topic no. Watching from Taiwan. Ayan sa lahat po ng mga taga-Taiwan nating OFW, shoutout po, no? So, ayun nga, no, batay po sa balita, parang ang lumalabas, sinisingil si Mima. Ayaw magbayad ni Mima, sinugi si Mima. Ganun po yung lumalabas sa balita. So, parang na-confuse kami, ba't ganun yung interpretasyon? Ang alam namin, si Mima yung naniningil. Si Mima yung nangungulit. Okay? Si Mima yung, ayan, yung Serapors. Wait lang po Okay. Lahat ng Serapors ni Boss Nyolo, jakita natin. Ayan. Diba? Ang hirap kasi, maliligaw po kayo eh. Sasabihin nyo, akala ba namin, Pikwa, akala ba namin, Boss Mike, akala ba namin, Nyolo, si Mima yung may pautang. Ba't siya yung ba't siya yung sinisingil? Ba't siya yung may pautang? So, eto po yun, mga kababayan. Totoo naman po may utang si Mima. Okay? Totoo naman po. At yun po yung kanyang pinautang. Okay? Sa isang klase ng business. Okay? Negosyo. Na di umano ay, tutubo ng 12%. Okay? Or pinautang niya at siya yung nagbigay ng 12%. Natubo. Okay? So, ang tendency nung inaabot na ng milyon, yung pautang niya, siyempre, naniningil. Siguro, para quits na, pinatumba siya. So dito po sa balita na to, ito, pakinggan ulit natin. Hindi dahil sa political commentaries, kundi dahil sa utang ang nakikitang motibo sa pagpatay sa 24 anyos na pro-Marcos vlogger na si Alicia Lipata, aka Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., magpartner na negosyante ang natukoy at tinutugis na posibleng utak sa krimen. Nabatid kay Nartates na may utang si Lipata sa dalawang sinasabing mastermind na sa 8 million pesos. May utang daw si Mima na 8 million doon sa dalawang suspect. Ikaw may utang ka, eto na lang common sense. May utang sa yung tao, ba't mo papatayin? Kung mapatay mo si Mima, mababalik ba yung 8 million mo? Hindi. Ang gagawin mo, ang mas okay na no? Objective doon, magdidemanda ka to settle the payment. Tama, mali. Meron kayong agreement. Kahit sinong negosyante, no, mga kababayan, kahit sino yung negosyante, malalaking negosyante, para masettle yung utang nila, sila ay magdidemanda para po, mabayaran sila unti-unti. For sure, di ba? Ang may
kung tutusin, sino po? Sino po jajakitan? Okay na po. Kung tutusin, si Mima dapat. Si Mima dapat yung magtutumba dun sa mag-asawa. Kasi si Mima yung may utang dun sa mag-asawa eh. So baka nagkamali lang yung reporter. Okay? Naano lang natin. Kasi clear naman po yung sinabi ni General Nartates na si Mima ay nangutang at nagpautang dito sa mag-asawa. Okay? Pero wala po sinabi si General Nartates na nangutang si Mima dito sa mag-asawa. Wala po. Kasi nga, yun po yung dahilan, naging question ng mga kapulisan, bakit yung boss, yung nangutang kay Mima, kasama yung kapatid ng boyfriend, gustong pumasok doon sa bahay. Di ba hindi nga pinapasok? Nakita po sa TV5 yan. So yung pala, ang motibo, according sa report, no? According sa parang may gustong kunin doon sa loob. Which is, po yon, yung papel nga. Kasunduan. Okay? Kasunduan. So, wala pong nabaliktad lang po siguro. No, hindi naman natin sa sinisisi ang reporter dito, pero hindi po hindi naman po siguro niya sinasadya, no? Pero yun ang pagkakalam kasi namin eh. At kino-correct lang natin dito. Kasi mahirap pag hindi na-correct eh. Ang lalabas na may kasalanan pala si Mima pa. 'Di ba? 'Di ba? Kasi nangutang. Tapos inabot ng 8 million, hindi po. Ang pautang niya po ang inabot ng 8 million. Yun po 'yon. Kinaklaro lang po natin na wala po tayong gustong sagasaan dito. Especially ang mga mainstream media, mga love natin 'yan. Mga natin yan, minamahal natin yan. Ika nga ni Mima, di ba? Diyan tayo kumukuha ng mga scoop. Pero dito kasi sa part na to, kahit papaano kasi, may nalalaman yung nakukuha kaming information doon sa sa loob, di ba? Direct, sa loob. So kaya po parang sabi nga ni Boss Mike, di ba? So na-update kami. Kaya po ina-update din namin kayo, 'di ba? So basta po kinaklaro lang natin, si Mima po 'yung nagpautang, kaya po siya tinumba. Okay, dahil lumaki na po 'yung porsyento or percentage ng sinisingil ni Mima sa kanila. Okay? 'Yun 'yung motibo ng pagpatay kay Mima or pagtumba kay Mima, 'di ba? So dapat po clear, no? Okay? Kinaklaro lamang po natin. Kasi nagulat kami, kahit si Chris Ulo nga nagulat eh. So kami nagulat, bakit? Ba't parang si Mima pa yung masama rito? Ba't parang si Mima pa yung rito? Masamang tao, di ba? Hindi po. Si Mima po ay siya po yung nagpautang. Dahil nga, mautak nga eh. Sabi nga, di Boss Mike, di ba? Mautak. Uutang siya tapos papautang pa. Tutubuan pa, di ba? Yun nga yung sinabi. No? Nagkaroon po ng diversion, no? Na iba po, na reverse po, no? Parang dating si Mima pa yung nagkautang tapos siya pinatumba. Wala naman po siguro nagpapautang na kahit sa pagkakaalala ko wala pong nagpapautang na wala naman sigurong magpapautang kahit sino sa atin, kahit or malalaking negosyo na magpapautang ka, abutin ng 8 million, tapos pag hindi ka nabayaran, papatigok mo na lang or papatumba mo, 'di ba? Wala naman po sigurong ganun. 8 million is it's not a small amount, 'di ba? Parang nga yung kay Sash na laparan, 'di ba? Kay Sash na. Yung ex-boyfriend niya nangutang sa kanya 50 million. Nangutang pa sa mga influencer, inabot ng 150 million dahil na-addict po saan? Crypto, 'di ba? Nalulong sa crypto. Yan 'yon. So may pagkakahawig po yung istorya ni Mima doon sa ginawa ni Sash, ginawa nung boyfriend ni Sash na, 'di ba? Si Sash na nagpautang, 'di ba? Na-scam siya. Ganun din si Mima, nagpautang, na-scam siya. Nung naniningil na,
dahil lumaki nga, siguro, para quits na, tinumba na lang siya. Yun po yung totoong, yun po yung totoong kwento, no? At, so, mga kababayan, move on na tayo dyan muna, dahil, gusto nating, eto pala, mga kababayan, may kwento ko sa inyo. Hindi ko alam kung nakwento na ni, ni Nyolo sa inyo, pero, kahapon po, nagbengador sila, nila Boss Mike. Bigla raw lumabas yung lumabas sa screen, 'di ba merong background screen sila. May lumabas po yung intro nung kay Kakopi saka nung kay Mima. Wala naman daw pong ron file si Mima saka si Kakopi, yung segment nila na Bisaya, 'di ba? Wala pong files na nakalagay doon sa loob ng studio nila Boss Mike. Kaya nagtaka sila, bigla nag-appear. So lahat sila nabigla sila, pati si Direk Freddy. Kinuwento lang nila kahapon. Abihan nila, pusang gala. Talaga paparamdam si Mima. Talagang para mayroon siyang gusto sabihin. Parang di natin alam. Sabi nga namin baka sinusundan ka talaga ni Mima, Boss Mike. Sabi namin pa nga. Oo. Sabihin mo na kasi, okay ka na, kahit pa paano nakaka-move on ka na. Kasi baka nag-aalala rin si Mima, 'di ba, na ito si Boss Mike talaga kasi close talaga sila ni Boss Mike Dahil nga sabi ko nga sa inyo, talagang si Boss Mike talaga malawak ang pangunawa diyan kay Mima Alicia. So parang yun nga, meron din instances na yung live ni Mima, live ni Boss Mike at saka ni Team Tarty, may dumaan sa likod ni Team Tarty. Hindi na lumampas. Solid, dumaan. 'Di ba? Sino po nakapanood noon? Dumaan, tapos babae, mahaba buhok. Tapos hindi lumampas dun sa parang gumanon lang siya kay Team Tarty. Tapos wala nang lumabas sa likod niya. So sabi nga, tapos nung panahon na yon na kasama ni Boss Mike, si Team Tarty, si Boss Mike hindi rin mapakali. Kaya sabi ni Boss Mike, may iba siyang pakiramdam. Tapos pagbaba nga ni Boss Mike, iinom daw ng tubig. Naamoy niya yung paboritong pabango ni Mima Alicia doon sa kwarto. Kasi may kwarto ron pagbaba raw ng hagdan, parang guest room, yung room ni Mima. Naamoy ni Boss Mike yung pabango ni Mima. Sabi nga namin, Boss Mike, syempre hindi pa tatawid yan, wala pang 40 days. So inaantay talaga tayo niyan sa 40 days. So kasama pa rin namin si Mima. Yun yung namin dito. Kasi alam naman natin yun, na may mga hindi pa nakakatanggap. 'Di ba? Narinig nyo yung boses ni Mima doon, nakakilabot talagang hindi pa natatahimik kasi hindi pa nahuhuli yung nagpayari kay Mima so hindi pa talaga matatahimik ang kaluluwa ni Mima niyan. And at the same time, pa si Mima, kaparamdam pa siya sa amin, sa lahat sa amin, lalo na kay Boss Mike. He's after justice, yes po. Gantay siya ng hostisya. Pero huwag kang mag-alala, Mima, mahuhuli yan. Look like Boss Mike youngest brother, right? Yung nga po, Ma'am M. Suzuki, kinoconsider po ni Boss Mike na kapatid niya talaga si Mima. Iba po kung alam nyo lang yung concern ni Boss Mike diyan kay Mima. Ibang klase po yung pagmamahal niya, yung yun na nga lang mga kababayan, patirahin ka nang hindi ka naman kaano-ano, patirahin ka sa isang bahay na hindi ka naman totally kaano-ano, 'di ba? Kaibigan ka, alam naman niya, kumikita ka, 'di ba? Kayang-kaya ka niyan, 'di ba? I-let go, kumbaga bigyan ng option, 'di ba? Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The